Tumindi ang tensyon sa gobyerno matapos ang desisyon ng Korte Suprema na aprobahan ang warrant of arrest kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa ulat, ilang mataas na opisyal mula sa militar kasamang ilang mga general ang naghahanda na para isakatuparan ng kautusan ng Korte. Ang desisyon ay nagugat mula sa kasong katiwalian at maling paggamit ng pondo ng bayan na matagal nang iniimbestigahan. Ayon sa mga eksperto, ang desisyon ng Korte Suprema ay nagpapakita ng pagkapapalakas ng sistema ng hustisya sa bansa. Gayunpaman ang mga kaganapan ay nagdulot ng matinding takot at pangamba sa Malacanang. Ilang taga-suporta ng Pangulong nananawagan ng patas ng paglilitis, habang ilan naman ay naniniwalang panahon na para hanapin si Kuting ang mga paratang. Sa gitna nito, nananatiling tahimik ang Pangulo at ang kanyang pamilya. Habang iniabangan ng buong bansa ang susunod na akbang ng mga otoridad, patuloy na nananawagan ng taong bayan para sa hustisya at pananagutan. Ang tanong, paano harapin ni Kuting ang pinakamalaking hamon sa kanyang administrasyon? Ang susunod na mga araw ay kritikal sa kasaysayan ng pamahalaan at ng bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Na lang, no? Kaya wala, nature yon, natural feeling yun ng ng isang human being na bibigay ka, matakot ka. Makikita mo sa harapan mo magkakalasog-lasog yung mga kasama mo. Merong kang gumugulong na ulo, merong tumatalsik yung utak sa'yo, o kaya yung kamay putol, pinubuhat na ganyan yung kamay niyo. Nasaan yung kamay ko? Kasi umiiyak. Merong makita mo, butas yung bituka, yung tiyan, labas yung bituka. Gory yung sight, Yan yung mga dinidepict nila sa sine. So the moment na nag-bombardment na, softening the target ang tawag doon sa doktrina. Tapos ayun na, parating na ang landing force, no? Yung landing force, yun na yung main body. Okay. So ano nangyari sa EDSA? So nagsimula na yung bombardment, no? Yan yung mga putang ina nyo, yung mga ganung ba, bombardment na yun, panay bunganga na, galit na si Duterte, galit na si Sara, galit na yung mga taong bayan. Ayan na, pero parang kukunti lang yung lumitaw sa kukunti lang yung lumitaw ng mga politiko nakampi. Puntado kayo mga politiko kayong kampi kay Duterte, lumitaw naman kayo, gago, lumitaw kayo. Play safe kayo, mga ulul. Na hindi kayo lumilitaw. Pagka safe na, tsaka kayo lilitaw, mga ungas. Sorry doon sa mga tinatamaan, totoo naman So, nag-bombardment na ng exchange of words, and then, pumasok na yung airborne. Yan yung mga grupo nila, nila JM. Grupo ng mga Friday group, yung mga grupo ng Maisog, may Liwasang Bonifacio, merong na pumasok sa EDSA Shrine. Ayan na, meron na grupo, nagsimula na. Yan yung mga airborne na una, no? Tapos, merong mga 100, 200, ewan ko kung pinakamarami yata, 500, no? So, ang tangang Supremo at saka Deputy Supremo, dumating doon. Dumating doon, nakisama doon sa airborne. Tatagang airborne kami. Airborne all the way. Airborne kami. Pasok kami doon, nagsalita lang. Inimbita lang kami magsalita Observer lang sana nga kami ron. Observer at titignan lang namin kung guguluhin yung taong bayan, ang trainer ko nga airborne, si Commander Bukay. Ano yan, corporal ka nun, Corporal. Nung class 49. 49-84. Kasabay ko yan, mga class 84. Arujado, si Aying, si Tindoy. Tapos yung mga kasabay ko iba, sila Kapuyan, para yung mga Saringer ba? Kapuyan, sino ba ibang nakasabay ko ng mga mista? Barrientos,
Walang Ranger Regiment kami. Padua. Ayan, ang tamang-tama yung kanyang yung number niya. Oten. Oten, ang tawag namin doon, baby howitzer. Kaya si Oten, no, ako si O6, no? Okay. Ang trainer namin si Metran, Commander Bukay, corporal pa lang, hindi pa siya pinaparal ng 4 years ng course, no? Kaya naging official yan, qualified na siya. So yun yung kwento. Inimbita kami magsalita. Hindi naman namin ambisyon magsalita doon. Nahiya kami, mahihayin kami. Pero nagsalita kami, siyempre, coming from the heart, no? Tangina nyo, coming from the heart. So, ayan na, salita kami, nabuhay yung tao. Hindi, malay ba namin na makikinig ang tao? Okay, nabuhay yung tao. So, nandiyan na-inspire ng tao, tumapang na. Okay tumapang na. Tapos, nagulat ako doon, picture. Eh, siyempre, pinapawisan ka. Eh, pinapawisan din naman yung mga tao. Eh, sige, ayan na. Kiss, ganon, picture, okay lang. Nakakatuwa kasi nabuhayan yung tao. And then, dumating yung mga tao na. Tapos, ayan na, that was 8. Tapos, nung one time, big time, nung 9, na sinasabi ko, nung nag-usap-usap, sabi ko, sabihin nyo, doon sa mga talagang magtatapang-tapangan na tayo, sabi kong ganon, magtapang-tapang na tayo, magbitaw na ng baraha. No? Hindi lang kami lang ang matapang, baka mamaya kami lang matapang dyan. Magbitaw tayo baraha. Lahat ng politiko, senator, congressman, mayor, governor, barangay captain, at lahat ng leader, lahat ng tao na naniniwala na may mali. Lininawin ko not to unseat Bongbong, but to, mali-mali mga sigaw pa ninyo, iba-iba merong tanggalin si Marcos, merong Marcos resign. Ay, nako, ewan ko taong bayan, paano kayo wala kayong direksyon, yun napansin namin, walang direksyon, ano ba to? No, so, ang amin, magsama-sama kayo, mga kababayan, hanapin ninyo kung nasaan yung salitang tapang sa dibdib ninyo. Tapang, katwiran, karapatan, katwiran, ano yun? Yung tapang at katwiran at karapatan. Para sabihin nyo yung saloobin ninyo. Hindi tama yung ginagawa nila. At kung merong mang Pilipino na kokontra sa inyo, mga walang kwentang Pilipino yan. Mga bopol yan, mga bangag yan, mga walang alam o kundi kaya bayaran. The issue here, everybody listen, the issue here, AFP, PNP, mga leader, mga Pilipino, mga pro-Marcos, mga pro-Duterte, wala kang pakialam sa inyo, no? Ang issue dito, Number 1, tama ba na magkaroon ng isang presidente na may issue sa droga? Singot-singot, ganon. Tama ba yon? Mali yon. Alam yan ng Armed Forces. AFP, alam niyo yan. Mula general down the line. Ano nangyari? PNP, alam niyo yan. From Chief Marbil down the line, alam niyo yan. Na hindi tama na magkaroon ng isang pinuno na sumisingot ng droga. Balik rin natin. Paano kunyari ang isang Duterte na sikat ay nagkaroon ng issue sa droga na sumisingot? Ano gusto niyo mangyari? Duterte pa rin? Hindi pwede. Palitan dapat yan. Kung baka sa tarantado, magiging presidente ka, tapos nun may anti-drug war ka, tapos nun sumisingot ka sa droga. Mali yun. Hindi papayag ang taong bayan talaga kay Duterte ka Kasi ang issue, yung pamilya ko magiging biktima ng droga. Tangina ninyo, ipipilit ninyo yung mga anak ko at yung buong pamilya magiging drug addict o maging biktima ng drug addict. Kaya concerned mga OFW kasi wala sila dyan para bantayan yung pamilya.
Babalik sila dito, narit na yung anak nila. Drug addict na yung anak nila. Yung asawa nila, meron ng ibang kabit na nasa droga na rin siya. O kaya runner siya ng droga. Yun ang issue. Ayaw namin, ang Pilipino, ang totoong Pilipino, ayaw na magkaroon ng isang leader na nagdodroga. Paano kung si Sara Duterte nagdodroga? Gugustuhin nyo bang si Sara Duterte maging pinuno ng bayan? Hindi. Hindi. Ako mismo, lalabanan ko si Inday Sara. Ako mismo, pagka nakita ko, na ganun din, sumisingot din ng droga. Ang problema ni Marcos, si Inday Sara, hinamon siya ng drug test at nagpa-drug test, pati yung kanyang OBP, kayo, ampaw. Marcos, ampaw. Hindi kayo nagpa-drug test. Itong isa, klaro, wala. Kaya yung spare tire, kompleto ng pressure sa hangin. Pwede mong isalpak anytime sa isang gulong na flat. Yun yung problema nyo. Okay. So, isa yon. Hindi pwede. Alamin nyo to, AFP-PNP, alam nyo naman eh. Alam nyo naman. Ang problema, takot-takot kayo. Kumuha kayo ng lakas sa akin, kumuha kayo ng tapang sa akin. Mga kababayan, kumuha kayo ng tapang sa akin. Hindi pwede yung ganyan eh. Hindi pwede isang presidente na na tumagal na ang bayan natin ay magdedelikado talaga kahit sa mudaanin. Kasi ang isang presidente na naglulun sa droga ay siyang inaasahan natin para sa kinabukasan natin lahat at ng mga anak natin. Hindi pwede yun. Okay, question. Sir, paano ka nakakasigurado? Paninira lang nila Maharlika yan, nila JM yan, nila Cathy yan, at nung iba pa, at ni Digong, na yung si BBM ay nagdodroga. Bay, o nga no, may tama ka doon. Paninira nga lang. Ano lang pambibintang. O nga, ang problema mo, presidente ang tao. Hindi pwedeng sabihin, sasalagin nyo na magpatunayan nyo. Magbigay ka ebidensya, tapos magbibigay sila ng ebidensya, sasalagin nyo. Problema mo, presidente ka ng Pilipinas, BBM. Kaya the best dyan, you go forward and then submit yourself to a drug test. Mentras mong hindi ka nagsasubmit sa drug test, inaamin mo drug addict ka. Kaya lalong tumitibay ang tao, lalong sisigaw ng tao, mag-drug test ka. Hangal, ganon. Mag-drug test ka. Isang issue yan. Pangalawang issue. Yang si Tamba. Yang si Tamba. Alam nyo, swerte nyo, Tamba yung taong bayan hindi pa nag-iisip na sunugin niyang Kongres. Hindi pa nag-iisip. Pagka, kunyari, pinasukan ng demonyo ang utak ng taong bayan at lahat sila lumusob dyan sa Kongres at sinunog yan, lahat kayo dyan, hard-boil. Lahat kayo, hard-boil, yung itlog ninyo. Abante, lahat kayo dyan, hard-boil. At hindi namin kakainin. Kasi mga bugok. Bugok kayo mga bugok. Mga hard-boil kayo. Paswerte nyo, hindi pa iniisip ng taong bayan yon. Pero, tinutulak nyo kasi yung taong... Doon kami nagagalit. Mga FGF, nagagalit kami. Kasi, mga gago kayo, tinutulak ninyo ang mga kababayan natin na tumayo na pasukan na ng demonyo, na walang gugustuhin kundi dugo, kundi patayin kayong lahat. Ayaw namin, pakinggan mo BBM BBM, Tamba, lahat kayo sa gobyerno, AFP, PNP, ayaw namin maghantungan tayo to a French-type revolution. No? Remember the guillotine, the French Revolution? Pinugutan nila ng ulo, lahat ng aristokrat, lahat ng gusto nyong umabot tayo sa ganon. Yung Pilipino, malapit sa ganon. Kasi naghihirap naghihirap. And it is in your power, AFP and PNP. Ang problema ng AFP, PNP, hindi malaman kung anong gagawin. Inaano nyo, yung tao, yung pipigilan. Paano ipipigilan yung milyon na tao? Ano, papatayin nyo, raratratin nyo? Hindi, lalong
matuto kayo sa experience ng MNLF, Muslim Mindanao, na kinalaban, ba't isang patayin mo, papalitan ng 10. Ganon din ang NPA. Papatayin mo, palitan mo ng 10. Kaya nga, hindi pwede yun. Patayin mo yung mga Pilipino nagrarally. Patay kayo, dadami lalo. Mga bopol na nasa gobyerno. Kaya, ang solusyon dyan, simple. Isa lang ang ano dyan BBM, Tamba, Congress, lahat kayo sa gobyerno, ang solusyon sa inyo, good governance lang. Uy, nadinig ko na yon. Good governance, nadinig ko na yon. Putya problema nyo, sinasabi ni Duterte yun Sinasabi ni Sara yun Trabaho lang. Kaya pala may appeal tong mga to, mga Duterte. Kaya may appeal, kasi nga, good governance. Kayo, bad governance. Pangungulimbat, abuso, paniningon, magsinungaling, pagnanakaw. Paano yung mangyayari? Paano i-reconcile yun dito? Kaya ito, mabubuhay hanggang may pera kayo. Pero kung paubos na yung pera ng taong bayan, isipin nyo, talagang patapos kayo Wakasan ang mangyayari sa inyo. Kasi ibabaon nyo na ibabaon sa utang ang Pilipinas. Wala kayong pera, bayad kayo ng bayad to sustain your position in government. Yung ginagawa nyo, na-expose. Kasi may mga kasama kayo, mga puting ahas na nagsasabi ng impormasyon sa lahat. No? Sa Duterte camp, doon sa mga vlogger camp, doon sa amin, alam namin yung ginagawa nyo So, yung ginagawa nyo, lalong mabibleed dry yung taong bayan. Kasi you have to pay people to counter your opposition. You have to pay people para manira ng kapwa. And you cannot sustain that kung wala kayong pera. Hindi naman kayo makapag-print ng bagong pera kasi babagsak yung ano natin, yung ating conversion. Wala And then, uutang kayo? Wala. Maswerte kayo, hindi pa iniisip ng taong bayan, lagutin ang taxes, lagutin ang pag-remit, lagutin ang pagpasok ng pera. Patay kayo pagka hindi na magpasok ng pera ang taong bayan. Pag nag-civil obedience, kagaya ng ginagawa nila ng mga opposition kay Marcos Sr., civil disobedience, walang magbayad ng Kaya nga ginawa nila, kinakaltas yung taxes para sigurado may bawas na. Ganun ginawang automatic. Ay, nako. Kaya nga, ang tao galit na. Kaya, bigyan nyo pa ng rason na magalit. Lalo kayong mababaon. So, pag hindi nyo na-sustain yan, ubos ang pera ng taong bayan, utang pa kayo, babaon lalo. Lalong mararamdaman ng taong bayan yung paghihirap kasi hindi kayo good governance. Hindi nyo tinutugunan yung galit ng taong bayan. Hindi nyo tinutugunan yung hinanaing ng taong bayan. Wala kayong pakialam Kaya nga, lalong magagalit yung taong bayan, bilang na yung araw nyo. Yun yung problema nyo. The only way to survive this, the only way to survive your political ngek-ngek is to go to the path of good governance. And good governance will start with listening to the people. Pakinggan nyo, harapin nyo. Hindi yung may nagrarally dyan sa EDSA, pipigilan nyo. May nagrarally ko saan, pipigilan nyo. Dadating yung punto, gagamit pa kayo ng putang yung mga militante, gago. Drama-drama pa kayo militante, gago. Kaya nga, you are bringing the Philippines so close to cultural revolution, to a Philippine revolution, to a Filipino, French-type revolution. And hindi dapat sana, kasi advance na yung planeta, advance na yung mundo. Hindi na, Jurassic yun yung mag-revolution pa. Doon tayo nangyayari. Pero hindi, aabot tayo doon. And armed forces and PNP, you will lose the chance in history. You will go down in history as the institution who failed the Filipino people. Kaya ang problema ng AFP leadership at PNP leadership, hindi kami. Ang problema nila is the situation that you are in.
officers and men of the armed forces and the PNP. Ang problema nyo, hindi yung Duterte. Wala yung Duterte, ganito lang yun. Ganito lang ang Duterte. Ang problema ninyo is the idea, the concept of revolution. When you are facing a people's revolution, good luck kayo. Good luck kayo. Kasi hindi mo kayang labanan ang taong bayan. Ito sila, taong bayan. Ito yung Constitution. Ito yung Presidente, Vice President. Ito lang ang AFP-PNP. Ito lang. Layo. Sandanggalang layo. Kaya hindi nyo kayang labanan ng taong bayan. The moment ang taong bayan nag-decide, hindi kayo nakikinig. Mga putang ina nyo, mga putang ina, ewan ko sa inyo. Hindi kayo nakikinig. You know why? Because pagka sinabi ko nga noong 1989 ko, yun yung kwento ko para maintindihan ninyo. Nire-relate ko ngayon. 1989 ko. Sumurrender na yung mga opisyal ng Ranger sa negotiating body. Kami yun. We were given the full parameter. Anything under the sun, you negotiate with the rebel soldiers, which is mga kasama ko, Ranger Regiment, anything under the sun except Cory Aquino, except the President. Kung baka sa ngayon, you can negotiate anything under the sun except Bongbong Marcos. That was so close to extinction ni Cory Aquino. And she was so takot na kinakailangan para masalba siya. Inalaw nila, mag-negotiate kaming 6. Kaya yung mga maingay dyan, ang mga mayayabang, tumahimik kayo. Wala kayo doon, dumedede pa lang kayo ng gatas. Nung nandoon na kami, 6 lang kaming opisyal. Yan ang may prestige sa akin. And really, Adan, Pangilinan, ang Paune, Mistako, and ako. And retired General Luga ang nandoon who saved the country from civil war. Putang ina ngayon, mga maingay kayo, gago kayo eh. Tapos doon, anything under the sun, pera, anything ang hingin sundalo, bigay nyo, cabinet change, pwede. Kaya pagka BBM, yun yung isa mong pwedeng solusyon. Negotiate anything under the sun, kunyari, except ikaw. Ang problema, BBM, pinaabot mo kasi na everyone under the sun, tanggalin kayo. Nandun na yung tao, mga bopol, mga reading ninyo mali. Pwede pa sana yung anything under the sun except Bongbong Marcos. Tanggalin mo yung, busalan mo yung misis mo. Putang pak, tumahimik ka, gago ka, ako yung may boto, ikaw hindi. Kahit pagtulak ang kay Sagdanan, napaka-dysfunctional nyo eh. O kaya, si Tamba, tanggalin mo. Gamitin mo yung influensya mo. You run the country properly. You stop corruption, you stop drugs. Ang problema, hindi mo kaya. Kasi weak leader ka eh. Hindi mo kaya. Baha nga lang, di mo kaya. Ano gagawin ko? Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Ano? Putang, wala na tayong pera. Gago. Sira ulo kayo. Kaya nga lalong nakikita na hanggang salita ka lang. Ayaw mong harapin yung tao. Ngayon nagrarally yung mga tao, ayaw mong harapin. Lalong na-expose na you are not fit to become president. At hindi lang kami nakakakita noon, hindi lang taong bayan. Pati yung armed forces mo at yung PNP mo nakikita. Kaya wag kayong magpapanigurado, tutuklawin ka ng AFP mo at ng PNP mo, tutuklawin ka. Maghahati man yan kasi pag kayo mga-commander, palpa kayo, yun ang problema naman ng mga commander mo. General Brown, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!